Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Magbayanihan na, oh, magbayanihan na, oh. Bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Nagtagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pabigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, helas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuyak ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagaptulog sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagkikinig, makituwin at araw niya kailan pa may di matidinig. Luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa 2019 and coronavirus na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayon din, upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap, gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukριστong iyong anak na nabubuhay at nag-ahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina, at tulong ng mga Kristiyano, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. Mabuhay ang Bethel ng Bulacan, mabuhay ang kanyang adhikain, mabuhay ang
salubungin ang isang bagong umaga. Sana pa rin natin tasno itang malaki. Sana pa rin natin ito tasno itang malaki. Sana pa rin natin ito. Isang mabiyaya at magandang araw po sa ating lahat. Sa ngalan po ng Panturoang Lakas ng Coral na Bato Elementary School, sa pamunuan ng Sangguniang Barangay sa pangunguna ni Kapitan Ginagalang Amando V. de Guzman, sa samahan ng mga guro at magulang, Ginang Rona R. Santos, sa mamamayan at mag-aaral ng Barangay Coral na Bato, at sa ating ina ng distrito, Ginang Edelmira G. Reyes, halina, Brigada Eskwela na. Ang taunang programa ng Brigada Eskwela ay tradisyonal na ginagawa bago magsimula ang taunang pampaaralan. Dito ay makita ang pagtutulungan ng mga magulang, barangay officials, pampubliko at pribadong sektor upang isaayos at ihanda ang mga pangailangan ng paaralan. Malaking hamon sa kagawaran ng edukasyon sa mga magulang, mag-aaral at mga guro dahil sa pandemyang ating kinakaharap. Sa kooperasyon, pakikipagtulungan at pagiging bukas palad ng bawat isa ay patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga mag-aaral. Ang mga balakid ay ating mapagtatagumpayan sa pamamagitan ng bayanihan sa paaralan. Kaya kami po ay lumalapit sa anumang bagay o material at voluntaryong pamamaraan na inyo pong maipagkakaloob upang matugunan ang mga pangailangan ng ating paaralan. Tara na! Tayo na makipagbayanihan sa paaralan. Pauna na po ang aming taos-pusong pasasalamat sa bawat tulong o mga bagay at pakikiisa sa mga layunin ng ating paaralan. Manatili po tayong ligtas ang bawat isa sa atin at pagpalain tayo ng poong may kapal. Salamat po. Eskwela, sabay-sabay na magbayanihan na. Isang mabiyayang araw po mga kabrigada. Matapos ang nakaraang taon ng pakikipaglaban natin sa panahon ng pandemya, tuloy pa din ang edukasyon. Bukas pa din ang mga paaralan bagamat walang face-to-face na pagtuturo. Ang mga paaralan po ay isang simbolo na buhay ang edukasyon sa kabila ng pandemya. Nakakatuwang mamasdan at isipin na marami pa ring mga magulang at mga stakeholders ang nagpupunta sa mga paaralan upang magbahagi ng kanilang kakayahan, maging material man o panahon at oras. Likas sa atin ang pagiging matulungin at mapagmalasakit sa mga programa at proyekto ng ating mga kaguruan. Kaya po, saludo ako sa inyong lahat mga kabrigada. Ngayon pong school year 2021-2022, hangad naming muli na makasama kayo sa mga layunin ng ating paaralan. Mga kasamahan kong guro, sa pangunguna ng inyong punong guro, itaguyod natin ang Brigada Eskwela. Hawak kamay natin itaguyod at gampanan ang ating tungkulin. Lalo't higit nating kailangan ang isa't isa para sa bata, para sa paaralan, para sa bayan. Manatili tayong ligtas at patuloy na manalangin na matapos na ang pandemyang ito. Mabuhay po tayong lahat mga kabrigada. Tayo na sa San Rafael East District, tayo na sa mga paaralan. Tara na, brigada na! Brigada! Eskwela! Okay.
Plan Balik Eskwela School Year 2021-2022. Ito ay nakabatay sa DepEd Memorandum bilang 058 Series of 2021 na ang tema ay Bayanihan para sa Ligtas na Balik Eskwela. Oplan Balik Eskwela. Ito ay isang taunang inisyatibo na naglalayong hikayatin ang iba't ibang ahensya, samahan at iba pang stakeholders na makiisa sa paghahanda sa pagbubukas ng taong Pampanuruan 2021 hanggang 2022. Ito ay bahagi ng pagsumikap ng kagawaran ng edukasyon na matugunan ang mga katanungan at suliraning karaniwang nararanasan sa simula ng taong Pampanuruan. Taong ito, mayroong 4 na component ang Oplan Balik Eskwela. Una, convergence. Pangunahan ito ng Oplan Balik Eskwela Interagency Task Force na nakapokus ito sa sitwasyon ng COVID-19 pandemic na may kinalaman sa paghahatid ng edukasyon. Magbibigay ito ng mga alituntunin na may kinalaman sa kalusugan at kaligtasan, kapayapaan at kaayusan, transportasyon, at iba pang tulong sa pagbubukas ng taong Pampanuruan. Ikalawa, Command Conference. Sa Setyembre 13, 2021, magsasanib puwersa ang kagawaran ng edukasyon at iba pang ahensya mula sa pampubliko at pribadong sektor at media upang magkaroon ng isang command conference sa Bulwagan ng Karunungan, DepEd Central Office. Ikatlo, communication. Ang kagawaran ng edukasyon ay maghahatid ng mahalagang impormasyon sa pamamagitan ng mga press release, panayam o interview, at pagpapaskil sa DepEd website. At ika-4, client assistance. Magkakaroon ng Oplan Balik Eskwela Public Assistance Command Center or PACC sa mga tanggapan ng kagawaran ng edukasyon, sentral, rehiyon at sangay sa pamamagitan ng Public Affairs Unit o PAU. Sa taong Pampanuruan 2021 hanggang 2022 ay nagsimula na ang pagpapatala sa paaralan noong Agosto 16, 2021 at ito ay magaganap hanggang Setyembre 13, 2021. Kung kaya, ang Coral Nabato Elementary School ay naghanda ng online enrollment form upang makapagtala ang mga mag-aaral. Sa DepEd Tayo Coral Nabato Elementary School Facebook page, makikita ang Google Form na maaari niyong gamitin upang maitala ang inyong mga mag-aaral. Sa mga hindi makaka-access, maaring pumunta sa paaralan upang kumuha ng enrollment form na nakalagay sa isang kahon. Mangyari po lamang na magsuot ng tamang face mask at face shield, magkaroon ng social distancing, at huwag kakalimutan magdala ng sariling panulat. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Nurse Jerry Inuncilio ng San Rafael East District. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa COVID-19 awareness. Mga pangunahing impormasyon. Ano ang coronaviruses? Ang coronaviruses ay isang malaking pamilya ng virus na nagdudulot ng iba't ibang sakit mula sa karaniwang ubo, sipon, hanggang sa mas malubhang mga impeksyon tulad ng MERS-CoV at SARS-CoV. Ang coronavirus ay maaari ring magdulot ng iba't ibang sakit sa mga hayop. Ano ang novel coronavirus? Ang novel coronavirus ay isang bagong uri ng coronavirus na hindi na natatagpuan sa mga tao noon. Ito ay nagdulot ng malalang pneumonia sa isang tao sa bansang China at kumalat sa iba pang mga bansa at siyudad. Paano na ikakalat o naipapasa ang COVID-19?
Ito ay naipapasa ng tao sa pamamagitan ng pagsagap ng mga maliliit na talsik ng laway mula sa pagsasalita, pagbahing o pag-ubo. Ang isang taong may COVID-19, ito ay karaniwang nangyayari sa mga taong may malapitang pakikipasalamuha sa may sakit tulad ng mga kapamilya at healthcare workers. Kaya mariing pinapayo ng pananatilihin ang isang metrong layo sa mga tao may sintomas tulad ng pag-ubo at pagbahing. Paano maikakalat at maipapasa ang COVID-19? Base sa World Health Organization, ang mga karaniwang sintomas ng dulot ng COVID-19 ay lagnat, pagkapagod at dry cough. Ilan sa mga pasyente nakakaranas ng sipon at baradong ilong, sore throat o diarrhea, habang isa lamang sa 6 na pasyente na nagkakaroon ng hirap sa paghinga at nagiging malubha ang kalagayan. Lahat ba ng individual na may COVID-19 ay nagpapakita o nakararanas ng mga sintomas? May ilang individual na hindi nagkakaroon ng sintomas at hindi nagkakaramdam ng anumang sakit. Maaari bang mahawa ang COVID-19 mula sa taong walang sintomas? Ang panganib ng mahawa sa mga COVID mula sa taong walang sintomas ay napakababa. Tandaan, ito ay naipapasa lamang sa pamagitan ng maliit na talsik ng laway mula sa ubo ng tao infected nito. Kung hindi uubo ang taong infected, malaki ang posibilidad na hindi siya makahawa ng iba. Subalit, may mga taong infected ng COVID-19 na nakararanas ng mga banayad na mga sintomas lamang. Ito ay partikular na nangyayari sa maagang yugto ng sakit. Sa makatuwid, posibleng mahawa ang isang tao sa taong infected ng COVID-19 na mayroong banayad na ubo lamang. Sino ang posibleng magkaroon ng mas malubhang sintomas? Ang mga nakatatanda na mayroon ng kondisyon na medikal tulad ng high blood pressure, mga problema sa puso o diabetes ay mas posibleng magkaroon ng malubha o kritikal na anyo ng COVID-19. Lahat ba ng individual na may COVID-19 ay nagpapakita o nakakaranas sa mga sintomas? May ilang mga individual na hindi nagkaroon ng sintomas at hindi nakararamdam ng anumang sakit. Ano ang aking magagawa upang maiwasang maikalat ang COVID-19? Pinapayuhan ng DOH ang publiko na gawin ang sumusunod na protective measures. Ito pa rin ay pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang sarili sa COVID-19. Mga pangunahing impormasyon. Una, regular na maghugas ng kamay, hugasan ng kamay ng sabon at malinis na tubig na hindi bababa sa 20 segundo. Gumamit ng alcohol-based sanitizer kung walang sabon at tubig. Pangalawa, sundin ang tamang paraan ng pag-ubo. Takpan ng ilong at bibig ng tissue, manggas ng damit o loob ng siko sa tuwing uubo o babahing. Lumayo sa mga tao kung babahing o uubo. Huwag dumura kung saan-saan. Itapon ang ginagamit na tissue sa tamang tapunan. Laging maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Gumamit ng hand sanitizer o alcohol. Panatilihin ang 1 metrong distansya sa mga taong may respiratory symptoms. Iwasan ang hindi protektadong paghawak at paglapit sa mga farm at wild animal. Siguraduhin na lutong mabuti ang pagkain. Paano ang tamang paggamit ng at pagtapon ng medical mask? Bago kumuha ng hindi pa gamit na mask, maghugas muna ng kamay
gamit ng sabon at tubig, magpahid ng alcohol-based sanitizer, kuhanin ng mask at suriin kung may punit o butas ito. Alamin kung nasaan ang metal strip, ito ay dapat ang nasa taas na parte. Ang may kulay na parte ang dapat nang nasa labas. Ilagay na ito sa mukha na natatakpan ang ilong at bibig. Imolde ang metal strip sa ilong. Hilahin ito hanggang sa baba. Matapos gamitin, hawakan lamang ang strap na nakakabit sa tenga. Iwasang hawakan ng labas ng parte ng mask. Itapon ng mask sa basurahan may takip. Maghugas ng kamay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, ako po ay sumusuporta at nakikiisa sa tao ng Brigada Eskwela. Panahon na naman ng brigada. Pagbigisin, lakas at diwa. Tara na brigada na. Brigada, eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada, eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada, eskwela, salin na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa... Magandang araw po mga kabrigada. Ako po si Ma'am Jenna, ang Brigada Eskwela Coordinator ng ating paaralan. Narito po ako upang ilahad ang 2021 Brigada Eskwela Implementing Guidelines. Ito po ay nakabatay sa DepEd Memorandum bilang 048 Series 2021. Bilang tugon ng kagawaran ng edukasyon, natiyaking maipagpapatuloy ang edukasyon sa kabila ng mga hamon na ating kinakaharap bunsod ng pandemya, ang taong pampanuroan 2021-2022 ay formal na magbubukas sa ika-13 ng Setyembre 2021. Bilang paghahanda sa pagsisimula ng klase, ang Brigada Eskwela ay ipatutupad simula ika-3 ng Agosto hanggang ika-30 ng Setyembre 2021. Ang pangunahing layunin ng Brigada Eskwela ay patatagin ang pakikipagtulungan ng bawat paaralan sa iba't ibang ahensya at organisasyon upang matiyak ang paghahatid ng dekalidad na edukasyon. Ang tema ng Brigada Eskwela para sa taong 2021 ay Bayanihan para sa Paaralan. Mahigpit na susundin ang mga alituntuning pangkalusugan sa pagpapatupad ng Brigada Eskwela. Kabilang dito ang social distancing at proper hygiene. Alinsunod sa itinatakda ng Interagency Task Force o IATF at Department of Health, DOH. Bagamat ang tradisyonal na mga gawain tuwing panahon ng Brigada Eskwela, gaya ng paglilinis, pagpipintura, at pagkukumpuni ay hindi mo na isasagawa ngayong taon, maaaring isagawa ang paglilinis at pagdidisinfect 2 linggo bago ang pasukan. Ngunit ito ay depende o nakasalalay pa rin sa umiiral na antas ng community quarantine. Nakasentro ang Brigada Eskwela sa taong ito sa paghahanda para sa darating na pasukan at bibigyang halaga ang pagtutulungan upang maisakatuparan
ang BELCOP. Ang Brigada Eskwela 2021 ay nakatuon sa pagpapalakas at pagpapalawak ng pakikipagtulungan nito sa iba't ibang ahensya at organisasyon. Katuwang ng mga nabanggit, layunin ng Brigada Eskwela na magkaroon ng sapat na kagamitan at materyales upang maisakatuparan ang mga sumusunod. Pag-iimprenta ng mga materyales na nagpapakita ng impormasyon patungkol sa COVID-19, sanitasyon, at wastong paghuhugas ng kamay. Pag-iimprenta ng mga materyales at pagkakaroon ng sapat na supply para sa distance learning ang mga mag-aaral, guro at magulang gaya ng bond papers, worksheets, kwaderno, papel, ballpen, lapis, krayola, kagamitang pangkulay at iba pa. Mga kagamitan sa paghuhugas ng kamay gaya ng sabon at alkohol. Mga kagamitang pangkalusugan gaya ng thermometer, pulse oximeter, thermal scanner, stethoscope at iba pa. Face mask, face shield at gloves. Kagamitang magagamit sa paglilinis at pagdidisinfect. Vitamina, tableta o sirup. Layunin din ng Brigada Eskwela na hikayatin ang mga magulang upang patuloy na makipagbayanihan sa paaralan sa pagsulong ng edukasyong may kalidad. Ang mga magulang din ay maaring makatulong sa pamamagitan ng paghikayat sa iba na tangkilikin ang iba pang modalities sa pagkatuto, simula sa paggamit ng module hanggang sa panonood ng DepEd TV at maging sa pagdaraos ng mga online kumustahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po, ako po ay sumusuporta at nakikiisa sa taunang Brigada Eskwela. Tara na! Brigada na! Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig. DRRM Orientation Pilipinas, matatagpuan malapit sa Pacific Ring of Fire kung saan marami aktibong bulkan at madalas ang paglindol. Ang Pilipinas din ay matatagpuan sa bahagi ng mundo kung saan naroon ang pinakaaktibong typhoon belt kaya madalas din ang pagbagyo. Sang-ayon sa pagsusuri, ang Pilipinas ay nasa ikatlong pwesto pagdating sa pagiging exposed sa peligro o hazard. Nasa ikalawang pwesto naman pagdating sa dalas ng bagyo at lindol. Nasa ikalimang pwesto pagdating sa pagdanas ng tsunami. Nasa ikawalong pwesto naman sa pagkakaroon ng pagbaha. Nasa ika-24 na pwesto pagdating sa pagguho ng lupa. At nasa ika-33 pwesto pagdating sa pagdanas ng tagtuyot. Dahil sa mga kadahilanang ito, sinama sa framework ng kagawaran ng edukasyon ang Disaster Risk Reduction and Management o DRRM. Nahahati ang nasabing DRRM framework sa tatlong mahalagang haligi. Una, Safe Learning Facilities. Kalawa, School Disaster Management. At ikatlo, Risk Reduction and Resilience Education. Noong taong 2010 ay naisabatas ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act. Ito ay tumatalakay sa 4 na mahalagang bahagi. Una, prevention and mitigation. Pag-iwas at mitigasyon bago ang kalamidad. Kalawa, preparedness o paghahanda bago ang kalamidad. Katlo, response,
pagtugon sa panahon ng kalamidad. At panghuli, recovery and rehabilitation. Rehabilitasyon at pagbangon sa pagkatapos ng kalamidad. Maraming salamat po. Ang pamilyang healthy ay lagi handa sa anumang sakuna. Handa na ba ang iyong go bag? Ano ang nilalaman ng isang go bag? Tulad ng pagkain, toiletries, first aid kit, survival kit, PPEs, damit at beddings, teknikal na kagamitan. Sa pagkain, tulad ng mga pagkain hindi madaling masira, biskwit, crackers, cookies, cereals, canned goods at cup noodles, 1.5 liters ng inuming tubig, instant coffee at tsaa. Paggamitan ng pagkain tulad ng kutsara, tinidor at plato, plastic bag. Sa toiletries naman tulad ng toothbrush, toothpaste at mouthwash, sanitary napkin para sa mga babae, sabon, shampoo at conditioner, hand sanitizer at alcohol, insect repellent at sunblock. Sa first aid kit naman, tulad ng Band-Aid at sterile gauze, micropore tape, Provident iodine at alcohol, ointment para sa mga sugat, mefenamic acid at paracetamol, maintenance at medication kung mayroon. Survival kit tulad ng pocket knife na may can opener, flashlight o pen light, at pospro or lighter. Ilagay sa isang ziplock bag ang lighter, lubid o tali, fish hook at line, pito o mga bagay na maaring gamitin upang makagawa ng tunog. PPEs, safety goggles, dust mask, N95 mask, surgical gloves, kapote at panyo, damit at beddings, magaang na sapatos o tsinelas, jacket o damit na panglamig, kumot o balabal at sleeping bag, damit na magtatagal hanggang 2 o 3 araw, technical na gamit tulad ng maliit na radyo, baterya, power bank, charger at extension cord. Siguraduhin laging kumpleto ang laman ng inyong emergency go bag. Tandaan, lamang ang laging handa. Emergency balde o e-balde. Sa halip na go bag, maaaring magdala ng isang e-balde na naglalaman ng mga sumusunod: dokumento, birth, marriage at death certificate, titulo ng lupa, ATM cards, passbook at passport. Kasuotan tulad ng kapote, tsinelas, bota, ekstrang damit at malong. Gadget, cellphone, radyo, baterya at power bank. Gamit pang medical, first aid kit, hygiene kit at gamot. Iba bang gagamitan tulad ng flashlight, ballpen, papel, pospro, pito at pera. Maraming salamat. Ano ang Brigada Pagbasa? Ang Brigada Pagbasa ay may tagline na sama-sama, tulong-tulong sa pagtataguyod ng kultura sa pagbasa. Ang Brigada Pagbasa ay inilunsad ng Department of Education, katuwang ang iba pang stakeholders na may layuning matulungan ang mga batang mag-aaral sa bansa na matutong magbasa. Ang Tanggapang Pansangay ng Bulacan ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang itaguyod at palakasin pa ang programang 5Bs o ang bawat batang Bulakenyo bihasang bumabasa.
Ano ang pagkakaiba nito sa Brigada Eskwela? Ang Brigada Pagbasa ay isang community-based initiative sa ilalim ng Brigada Eskwela. Ito ay may layuning mapagkaisa ang mga DepEd partners, mga magulang at lahat ng nasa komunidad, pribado man o pampublikong sektor upang makabuo ng grupo para gabayan at turuan ang mga mag-aaral na makabasa at maging functionally literate. Paano ako makatutulong sa Brigada Pagbasa? May 4 na uri ng volunteers. Ito ay ang volunteer reader, volunteer tutor, volunteer book donors, at volunteer support. Ang isang volunteer reader ay tutulong sa mga mag-aaral sa kanilang komunidad upang sila ay maging bihasang mambabasa sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat sa kanila. Ang isang volunteer tutor ay magtuturo sa mga mag-aaral sa loob ng 1 oras bawat araw. Maaaring pumili ng kanilang tuturuan o di kaya'y depende sa ibibigay na assignment ng paaralan kung nais mag-aral ng bata. Ang isang volunteer book donor ay magbibigay ng mga libro at iba pang reading materials para magamit ng mga bata at ng paaralan. Ang isang volunteer support naman ay maaaring magbigay ng pagkain, teaching materials o anumang kagamitan o tulong pinansyal upang magamit ng mga volunteers A, B, at C. Saan ako kukuha ng reading materials na gagamitin ko sa pagbasa o pagturo sa bata? Ang bawat volunteer, reader o tutor ay bibigyan ng Brigada Pagbasa Volunteers Kit. Ang lahat ng volunteers ay bibigyan ng Certificate of Recognition or Appreciation. Bawat batang Bulakenyo bihasang bumabasa. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na! Brigada na! Sabay-sabayhan na. Ako po si Mayor Cipriano Bialago Jr. ng Bayan ng San Rafael ay sumusuporta at nakikisa sa taunang Brigada Eskwela. Tara na! Brigada Eskwela na! Ako po si Kapitan Lengket de Guzman ng Barangay Coral Labato ay sumusuporta at nakikiisa sa taunang Brigada Eskwela. Tara na! Brigada Eskwela na! Si Council Nonong Santa Maria ng Bayan ng San Rafael ay nakikiisa para sa Brigada Eskwela 2021. Tara na, magbayanihan na. Ako si Council Nel Santos ng Barangay Coral Labato, nakikisa at sumusuporta sa taunang Brigada Eskwela. Tara na! Brigada Eskwela na! Ako po si SK Chairman Jean Galario ng Barangay Coral Labato, San Rafael, Bulacan ay nakikiisa at sumusuporta sa taunang Brigada Eskwela. Tara na, Brigada Eskwela na! Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Mrs. Rona Santos, PTA President ng Paaralan ng Coral Labato ay sumusuporta at nakikiisa sa taunang Brigada Eskwela. Tara na, Brigada Eskwela na! Magandang araw po. Ako po si Police Senior Master Sergeant Emmanuel Hernandez ng Bayan ng San Rafael. Ako po ay nakikisa at sumusuporta sa taunang Brigada Eskwela ng Coral Labato Elementary School. Tara na, Brigada Eskwela na! Ako po si Ala Maybide Guzman ng Bayan ng San Rafael ay sumusuporta at nakikiisa sa taunang Brigada Eskwela. Tara na, Brigada Eskwela na! Ako po si Ana Marie P. Cerezo ng Bayan ng San Rafael
ay nakikiisa sa taunang Brigada Eskwela. Tara na, Brigada Eskwela na! Ako po si Camille Samonte, isang San Rafaelenyo, nakikisa at sumusuporta sa taunang Brigada Eskwela. Tara na, Brigada na! Hello, good morning. Ako po si Clarissa Valderia, nakatira sa bayan ng San Rafael, nakikisa sa Brigada Eskwela ng bayan ng San Rafael. Tara na, sali na. Salamat po. Magbayanihan na, ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon, sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada Eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada Eskwela, salit na buong barkada. Brigada Eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada Eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada Eskwela, sabay-sabayhan na. Magbayanihan na, magbayanihan na. Bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Nagtagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada Eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada Eskwela, salit na buong barkada. Brigada Eskwela, kilos na, magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon, sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada Eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada Eskwela, salit na buong barkada. Brigada Eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada Eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada Eskwela, sabay-sabayhan na. Magbayanihan na, magbayanihan na. Bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Nagtagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada Eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada Eskwela,
bayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit